Sa isip ng maraming Pilipino, ang Amerika ay hindi lamang isang bansa. Ito ay ang pinakamalaking simbolo ng pangarap, ang ultimate na promised land, na laging nasa tuktok ng listahan kapag tinatanong kung saan gustong mag-migrate o magtrabaho. Dahil ito ang lugar na pinaniniwalaan nating nagbibigay ng pinakamalaking pagkakataon na baguhin ang buhay. Ang unang hakbang para makapunta at makatrabaho ng legal sa Amerika ay ang pagkuha ng tamang visa. Para sa mga profesional tulad ng nurses, physical therapists, teachers, engineers, at iba pang advanced degrees o specialized skills, ang pinakapopular at realistiko na pathway ay ang employment-based immigrant visas, particular na ang EB-1, EB-2 at EB-3. Ang ibang Pilipino, lalo na sa mga kababaihan na nangarap makapunta sa Amerika para mabago ang buhay, ay ang K-1 Fiancé Visa at ang Spousal Visa na CR-1 o ang IR-1 ay dalawa sa pinakapopular na paraan para makapunta sa Amerika ang isang Pilipino na may American fiancé o asawa. Pareho silang family-based at nagbibigay daan sa permanent residency o ang green card pagdating sa US, kahit pa na may malaking pinagkaiba sa proseso, requirements at timeline. Dagdag pa dito ay ang tourist visa sa Amerika na tinatawag na B-1 para sa mga businesses o B-2 para sa turismo o medical treatment. Ito ang pinakakaraniwang visa na ina-apply ng mga Pilipino para makabisita sa US, para magbakasyon, pagbisita sa kamag-anak, medical check-up, o short business trip. Ang bawat uri ng visa sa Amerika ay may sariling proseso, requirements at timeline, at karamihan ay dadaan sa masusing screening at interview. Ito ay hindi madali at talagang kailangan ng matinding pasensya dahil sa backlog, delays at mahigpit na pagbabantay ng US authorities. Pero kapag na-approve na, ito ay isang malaking tagumpay. Isang pintuan na nagbubukas sa maraming posibilidad at para sa marami ang simula ng American Dream. Ngunit tandaan natin na hindi lahat ng matagumpay na pagkuha ng visa ay laging nagtatapos sa perpektong paraan. Maraming foreign nationals ang legal na nakarating sa Amerika na puno ng pag-asa, ngunit dahil sa iba't ibang hindi inaasahang pangyayari o hindi lubusang na plano na sitwasyon, nauwi sila sa pagiging undocumented. Marami sa kanila ang nagdesisyong manatili dahil nakahanap ng trabaho na nagbibigay ng mas magandang kita at pagkakataon. Natakot umuwi sa kahirapan, kaguluhan o walang oportunidad sa sariling bansa. O kaya'y unti-unti nang natagpuan ang mas matatag na buhay sa Amerika, pamilya, relasyon o komunidad na nagbigay ng dahilan para piliing manatili kahit lumampas sa grace period ng visa. Ang mga K-1 fiancé visa naman ay kailangang magpakasal sa loob ng 90 days pagdating sa Amerika para makapag-adjust ang status at makakuha o ma-process ang green card. Ngunit kapag hindi natuloy ang kasal dahil nagbago ang isip, naghiwalay o nagkaroon ng problema sa relasyon, nawawala ang legal na status nila. Sa ganitong sitwasyon, maaari silang maging undocumented at maharap sa panganib ng deportation dahil ang K-1 visa ay pansamantala lamang at nakabatay sa plano na magpakasal. Ang mga spousal visa holders din na naghihiwalay o nag-divorce bago matapos ang conditional period ng CR-1 ng 2 years, maaaring ma-remove ang conditions kung genuine ang marriage, pero kung maaga ang hiwalayan at walang matibay na ebidensya, maaaring ma-deny ang removal at magiging deportable ang visa holder. Ang lahat ng ito ay iilan lamang sa maraming dahilan kung bakit ang ilang foreign nationals ay nagiging undocumented o TNT, tago ng tago sa Amerika. Ayon sa mga opisyal na pahayag mula sa Philippine Embassy sa Washington, D.C., Department of Migrant Workers, DMW, at mga kaugnay na otoridad na ang estimated number ng undocumented Filipinos, karamihan ay overstays, ay nagmula sa tourist visa
o ibang temporary visas sa buong United States ay nasa 250,000 hanggang 370,000. Ito ay batay sa mga ulat sa census sa taong 2024 hanggang 2025. Ang Department of Migrant Workers, DMW, ay nag-estimate ng 370,000 undocumented Filipino immigrants. Ang karamihan sa mga ito ang karamihan sa mga ito ay dating pumasok ng legal bilang tourist visa holders at nag-overstay dahil sa trabaho, pamilya o iba pang dahilan. Walang eksaktong census na inilabas ng Philippine Embassy dahil mahirap bilangin ng tumpak ang undocumented population. Pero ang mga figure na ito ay ginagamit nila para sa contingency planning laban sa posibleng mass deportation. Mayroon ding illegal entry. Sila yung tumatawid sa border na walang inspection, madalas dahil walang ibang legal na option o masyadong mahaba ang waiting list para sa visa. Dagdag pa rito, marami ang nawawala ng legal status dahil sa denied o delayed application. Halimbawa ang asylum, adjustment of status, technical violation o pagiging biktima ng trafficking at exploitation. Ang embassy ay patuloy na nagpapayo sa mga undocumented na kababayan na mag-voluntary return o maghanap ng legal na paraan para ayusin ang status at handa silang tumulong sa repatriation at legal assistance. Ayon sa pinakabagong datos mula sa US Census at American Community Survey na sa mga taong 2023 hanggang 2025, ang estimated ng Greater Los Angeles Metropolitan Area ay tahanan ng mahigit 500,000 hanggang 600,000 Filipino Americans, ang pinakamalaking konsentrasyon ng mga Pilipino. Sa Los Angeles County lamang may mahigit na 416,000 na Filipino residents na nagiging dahilan kung bakit ang LA ang pinakamalaking Filipino community sa buong Amerika. Kung kaya't ang ibang mga Pilipino ay nahikayat na gumawa ng paraan para maging legal. At ang pinakamadali o shortcut ay ang pag-aasawa ng isang US citizen. At dahil sa word of mouth, marami ang sumangguni sa ahensya na pagmamay-ari ng isang Pilipino sa Los Angeles. Si Marcialito Biol Benetes, na mas kilala sa palayaw na Mars, ay isang 53 years old na nagmamay-ari at pinuno ng isang unregistered agency na matatagpuan sa Wilshire Boulevard, Los Angeles. A large scale marriage fraud scam. New at 8, a man is facing time in federal prison tonight, convicted of setting up what the feds call a large scale marriage fraud scam. Simple question, why the fake marriages? Well, for him, for the money, according to the federal court documents, he made a ton of money off of this alleged scheme that he has just pleaded guilty to, along with a bunch of his co-conspirators. But basically, this was done to help people who needed citizenship get their citizenship that they needed by doing a marriage and basically scamming the United States government. Now, I want to show you some photos here. This is from the US DOJ. They released these to me today. This is some still from a security picture where they were caught making these deals. And then these photos that you see of these seemingly happy couples are all bogus, according to the federal government. They say that this guy, who has been identified as Marcialado Benitez, aka Mars, staged all of this, would even rent churches, playgrounds, parks, hire online ministers to come perform these marriages, knowing full well that none of them were legitimate. I want to come into my computer here because Isang unregistered agency na nagpapanggap na nagbibigay ng lehitimong tulong sa pag-a-apply ng immigration processes lalo na sa mga TNT o tago ng tago o ang mga undocumented foreign nationals lalo na sa mga Pilipino na nangarap na maging legal sa Amerika. Si Marcialito Biol Benitez ay ang ringleader ng malakihang marriage fraud scheme sa Los Angeles mula taong 2016 hanggang 2022. Ang kanyang operasyon ay binubuo ng The Recruiters, The Pawn at ang tinatawag na The Specialists. Ang The Recruiters ay ang mga napakahalagang papel. Sila ang frontliners o mga tauhan na direktang naghahanap at nagko-convince ng mga American citizens na maging peking asawa sa papel kapalit ng bayad. Naghahanap ng mga American citizens na gipit sa pera. Madalas ay mga homeless, low-income earners, unemployed o adik na papayag magpakasal sa dayuhan kapalit ng bayad.
Kapag successful na-recruit ang isang US citizen at nag-sign ng marriage certificate, ang recruiter ay nakatanggap agad ng $500 hanggang $2,000 in cash. Binibigyan din sila ng monthly o installment payments habang tumatagal ang proseso hanggang ma-approve ang petition. Sila ang may karagdagang 300 hanggang 500 bawat buwan na ibinibigay sa recruiter mula sa bayad ng client. Maaaring umabot ng 5,000 hanggang 10,000 sa isang successful case, depende sa kung gaano katagal tumakbo ang petition. Hindi rin mawawala ang tinatawag na the pawn. Ang mga pawn ay mga na-recruit na mga homeless, recovering addicts o isang tao na gipit at nangangailangan ng agarang pera at pumayag na pakasalan ang isang undocumented foreign national katumbas sa pinangakong bayad. Sila ang mga kasabwat na binabayaran na buwan ng stipend o sweldo kapalit ng kanilang pirma at partisipasyon sa pagpapakasal ng isang undocumented hanggang sa matagumpay na makuha ng kliyente ang inaasam na green card. Si Engelbert Ulan, o mas kilala na Angel na nakatira sa Los Angeles, California, ay ang itinuturing na The Specialist dahil siya ang humawak at nagpapatakbo ng ahensya para itaguyod ang mga peking kasal. Kapag nakahanap na ang ahensya ng US citizen na pumayag na magpakasal sa isang undocumented foreign national, agad nilang isiset ang petsa para sa kasalan. Kadalasan ay online o simpleng seremonya lamang para maiwasan ang mga hindi kanakailangang tanong at komplikasyon. Pagkatapos, pagpapatuloy ang proseso sa pagkuha ng mga larawan ng bagong kasal. Halos palaging ginagawa ito sa loob mismo ng opisina ni Binetes, gamit ang mga props tulad ng wedding arcs, cake o flower decorations para magmukhang tunay ang mga ito. Si Engelbert Ulan at ang iba pang kasapi ng grupo ang siyang nangangasiwa sa paghahain ng application sa USCIS, kasama ang pagsusumite ng mga kinakailangang dokumento. Lahat ay maingat na ginagawang mukhang lehitimo. Habang naghihintay ng takdang interview sa USCIS, si Ulan ang namumuno sa intensive coaching. Binibigyan niya ang mga peking mag-asawa ng kopya ng listahan ng mga posibleng tanong, daan-daan ito, mula sa simpleng tanong na sino ang natutulog sa kaliwang side ng kama hanggang sa mas detalyadong ano ang ginawa ninyo noong nakaraang Pasko. Pinakabisado niya ito ng mabuti, paulit-ulit na pinaaral, pagsagot sa harap niya at pagsasanay ng tamang body language. Sa katunayan, nagdadaos pa siya ng mock interviews at nagpapanggap siyang immigration officers bigla ang magtatanong at ituwid ang bawat mali o pag-aalangan ng sagot. Ang lahat ng ito ay para siguradong magiging sabay at consistent ang kwento ng couple sa totoong interview upang lumusod sa mahigpit na pagbabantay ng USCIS. Ang USCIS o United States Citizenship and Immigration Services ay nakadetect ng mga peking kasal na inihain mula sa opisina ni Marcialito Biol Benitez dahil sa mga paulit-ulit at malinaw na red flags na lumalabas sa libo-libong application na kanilang prenoseso sa loob ng maraming taon. Ang malaking volume na hindi bababa sa 600 plus cases mula sa taong 2016 hanggang 2022 nakitaan ng parehong patterns na nagdulot ng malalim na investigasyon ng USCIS Fraud Detection and National Security Unit na humantong sa koordinasyon ng FBI at Homeland Security Investigations. Nakitaan ang lahat ng mga inihain nila ng application ng paulit-ulit na parehong supporting documents. Magkakapareho ang format at estilo ng mga larawan. Halatang stage sa iisang opisina o gamit ang parehong props, decorations tulad ng wedding arc, bulaklak o cake. Mga affidavit mula sa mga saksi, lease agreements at joint tax returns sa daan-daang applications. Malinaw na galing lahat sa iisang pinagmulan. Ang mga dokumentong ito ay hindi natural na magkakapareho sa ganitong lawak.
Ang parehong layout, font, phrasing ng mga sulat o kahit ang parehong background sa photos ay nagdulot ng malaking hinala sa USCIS Fraud Detection Unit. Ang mga wedding pictures ng mag-asawa ay halos magkakapareho. Kinunan sa iisang lugar, halimbawa sa loob mismo ng opisina ni Binetes o sa hired chapel or park. Gamit ang parehong props tulad ng wedding ark, bulaklak o cake. Ang mga post ng iba't ibang couple ay pareho ang mga style, parang copy-paste lang sa daan-daang applications. Ito ay isa sa pinakamalakas na red flag na nagpatunay na may organisadong fraud ring sa likod ng mga ito na siya namang nagbibigay daan sa malalim na investigasyon. Sa USCIS interview, sobrang perfect at magkapareho ang sagot ng mga couple, halos word for word. Parang kabisado mula sa iisang handout o coaching script na ibinibigay ni Binetes at ng kanyang tauhan tulad ni Engelbert Ulan. Halimbawa, pare-pareho ang kwento kung sino ang natutulog sa kaliwang side ng kama o anong ginawa ninyo sa unang date o kaya paano kayo nagkakakilala. Karaniwan, sa totoong pag-ibig, ang mag-asawa ay matagal na magkakakilala. May kwento kung paano sila nagsimula at may makatwirang dahilan kung bakit sila nagpakasal. Pero sa mga kasal na inayos ng agency, ang biglaang kasal ay masyadong obvious. Nagkakakilala lang ilang linggo o buwan o minsan hindi man lang talaga nagkita ng matagal o nagsama tapos ikinasal agad. Walang love story na natural na umunlad. Hindi rin magkatugma ang couple, malaking agwat sa edad, iba-iba ang background, kultura, relihiyon, edukasyon o lifestyle. Malaki ang agwat ng sobra pero walang paliwanag kung paano silang nagkasundo o nagkagustuhan. Halatang hindi magkakakilala ng mabuti. Walang shared history o common interests. Ang paggamit ng fake domestic abuse claims. Kapag ang recruited na US citizen ang peking asawa, ay biglang ayaw ng mag-cooperate. Halimbawa, ayaw mag-sign ng karagdagang documents, ayaw ng mag-attend ng interview, o gusto nang umatras, hindi na kailangan ng ahensya na umaasa sa kanya para ma-approve ang green card. Sa halip, ang kliyente o ang undocumented foreign national ay mag-file ng VAWA petition o ang Violence Against Women's Act, pero pwede rin ditong mag-apply o mag-petition ang asawang lalaki o ang anak. Sa VAWA, pwede kang mag-self-petition ng walang tulong sa abusive spouse at makakuha pa rin ng green card kung mapatunayan na biktima ka nga ng domestic abuse. Pero sa scheme na ito, gumagawa ang ahensya ni Binetes ng peking abuse story. Biglaang may kwento ng pang-aabuso, physical man, emotional, o financial. Nag-file ng fraudulent restraining order o proteksyon laban sa abuser na madali itong makuha sa korte kahit walang malakas na ebidensya. Isosumitin nila ito sa USCIS bilang patunay ng abuse. Kahit walang police report, walang medical record ng injury, walang witness, at walang totoong pangyayari, na-approve pa rin ng ilang VAWA petition dahil sa una ay hindi masyadong mahigpit ang pagsusuri. At ito ang nakakabahalang bahagi. Ang paulit-ulit na pattern at sa daan-daang cases mula sa parehong lugar, lalo na sa Los Angeles at parehong agency ni Benetes, halos magkapareho ang kwento, timing at dokumento na siyang naging malaking red flag ng nagdulot ng investigasyon ng USCIS at FBI. Ang mga inconsistent o suspicious na behavior sa interviews sa ilang cases, may recruited spouse na umamin sa interview na binayaran siya umano, halimbawa nung case ng 2021 kung saan umamin ng spouse na binayaran ng $1,700. Ang sobrang pagkakapareho ng kwento ng daan-daang couples ay nagdulot ng hinala na may organized coaching. Base sa geographic concentration, lahat ng applications ay nagmumula sa parehong area, ang Los Angeles, at may connections sa iisang agency. Malaking anomaly sa data monitoring ng USCIS. Ang USCIS ay may sopistikadong sistema ng data analytics na nagde-detect ng patterns sa libo-libong applications. Kapag may anomalies tulad nito, nagkakaroon ng mas malalim na review.
site visits o referral sa law enforcement na siya namang humantong sa undercover operation at mass arrest noong 2022. Sa huli, ang sobrang organisasyon ng scheme na akala nila ay perpekto ang siya ring nagbibigay ng linaw na trail na hindi na maitago sa matalinong mata ng USCIS. Ang USCIS o US Citizenship and Immigration Services at ang Fraud Detection and National Security FDNS Unit ay ang unang nakadetect ng paulit-ulit na patterns ng fraudulent marriage petitions mula sa Los Angeles area sa loob ng maraming taon, lalo na sa ahensya ni Binetes mula sa taong 2016 pa. Ang malaking volume na may mahigit 600 plus cases at nakitaan ng parehong red flags, stage photos, scripted answers, fake VAWA claims, at magkakaparehong documents ang nagdulot ng malalim na review at referral sa law enforcement. Isang undercover FBI agent kasama ang koordinasyon ng HSI o ang Homeland Security Investigation ang nakapasok sa opisina ni Benetes sa Wilshire Boulevard, Los Angeles. Nagpanggap siyang food delivery person, isang simple pero matalinong paraan para makalusot ng walang hinala. Habang nagde-deliver, lihim niyang nakuhanan ng larawan si Binetes habang nakikipag-meeting sa isang client at prospective recruited spouse. Ang larawang ito ay hindi maikakailang ebidensya na nagkumpirma ng patuloy na panluloko sa loob mismo ng opisina. Gamit ang malakas na larawan na lihim na nakuha ng undercover FBI agent, ang unang nakita na patunay na si Binetes mismo ang nakikipag-meeting sa client at recruited spouse sa loob ng kanyang opisina, kasama ang iba pang nalikom na ebidensya na nakalap sa loob ng maraming taon mula sa USCIS sa pagmanman ng datos at digital records, nagkaroon na ng sapat na probable cause ang mga otoridad. Noong April 7, 2022, sabay-sabay na inaresto sina Marcialito Biol Binetes at ang kanyang 10 co-conspirator sa isang malaki at maayos na coordinated raid ng mga federal agents. Hindi sila hinuli ng paisa-isa o sa magkakaibang araw. Lahat ay nangyari sa iisang araw lamang sa pamamagitan ng sabay-sabay na operasyon upang walang makatakas o makapaglinis ng ebidensya. Nagkaroon ng maraming teams ng mga opisyal na sabay-sabay na pumasok. Isang team ang dumiretso sa opisina ni Binetes sa Wilshire Boulevard, Los Angeles. Ang ibang team ay sabay na pumasok sa mga tirahan ng kanyang mga key recruiters at operatives sa Southern California. Ang lahat ay ginawa ng sabay-sabay para maiwasan na makatakas ang sinuman o mawala ang ebidensya na nakapaloob sa computers, mga dokumento kahit ang mga cellphone. Ang mga naaresto ay sina Marcialito B. Olbinetes na mas kilala bilang Mars, ay ang ringleader at ang may-ari ng ahensya na matatagpuan sa Wilshire Boulevard, Los Angeles. Nag-plead guilty siya sa salang conspiracy to commit marriage fraud at immigration document fraud. At noong March 2024, hinatulan siya ng 22 buwan na pagkakakulong sa federal prison, kasama ang karagdagang 3 taon na supervised release. Ang kanyang sentensya ay nagpapakita ng kahigpitan ng batas laban sa organisadong panlilinlang sa immigration system na nagdulot ng malaking pinsala sa integridad ng proseso ng green card. Ang sumunod ay si Engelbert Ulan na mas kilala sa palayaw na Angel, ay isa sa mga pangunahing tauhan sa marriage fraud scheme ni Marcialito Biol Benitez. Bilang key recruiter at coach, siya ang aktibong naghahanap ng mga vulnerable na US citizens at nagtuturo sa mga piking mag-aasawa kung paano maging consistent ang kanilang sagot sa USCIS interviews. Siya ay napatunayang guilty sa salang conspiracy to commit marriage fraud at immigration document fraud. Hindi siya agad nag-plead guilty kaya dumaan muna siya sa buong trial bago nahatulan. Noong March 6, 2024, siya ay hinatulan ng 14 na buwan na pagkakakulong sa federal prison kasunod ang 3 taon na supervised release. Ang kanyang mas aktibong role sa recruitment at coaching ang nagbibigay daan sa medyo mas mahabang sentensya kumpara sa ibang recruiters na agad nag-plead guilty at nakatanggap lamang ng probation.
Ang kaso ni Marcialito B. Olbinetes at ng kanyang marriage fraud scheme ay nakapila sa U.S. District Court for the District of Massachusetts sa Boston, sa kabila ng pagiging base ng operasyon sa Los Angeles, California dahil sa prinsipyo ng federal venue jurisdiction. Sa federal criminal cases, ang kaso ay maaaring ihain sa distrito kung saan nangyari ang krimen o kung saan ay may substantial part o epekto ng krimen. Sa particular na kaso na ito, hindi bababa sa isang foreign national client ng ahensya ni Binetes ang nakatira sa Massachusetts. Ang fraudulent marriage petition na nauugnay sa kliyenteng iyon ay direktang naapektuhan ang immigration process sa distrito na iyon, na nagbibigay ng sapat na legal basis para i-file ang kaso sa Massachusetts Federal Court. Ang pagpili ng venue na ito ay nagbigay daan sa mas epektibong koordinasyon ng U.S. Attorney's Office sa Massachusetts kasama ang USCIS at iba pang ahensya, kahit na ang raid at arrests ay naganap sa California. Ito ay karaniwang legal strategy sa multi-jurisdiction fraud cases upang mapili ang pinaka-appropriate o convenient na distrito para sa prosecution. Ang kaso ni Binetes ay malinaw na babala. Kahit gaano kaorganisado ang panlilinlang, mahuhuli at mapaparusahan ito. Sa mga undocumented foreign nationals, iwasan ang quick fix tulad ng peking kasal o VAWA fraud. Malaking panganib ito ng deportation, ban, o criminal case. Ang tunay na daan sa American Dream ay legal at tapat, tamang visa, matyagang proseso, at lehitimong tulong. May pag-asa pa rin sa sipag at tamang hakbang, maaabot ang magandang buhay ng walang takot at may dangal.